Sina Andres Bonifacio at General Emilio Aguinaldo ay tinitingala bilang mga pinuno ng himagsikan laban sa mga Kastila. Madalas din silang ikukumpara sa isa't isa at marami ang nagsasabi na mas nararapat na si Bonifacio ang kinilalang unang pangulo imbis na si Aguinaldo. Ngayon, susuriin natin kung sino sa kanila ang mas magaling kung pamumuno sa labanan ang pag-uusapan. Narito ang ating tampok sa Historiano PH. Mag-comment at sabihin sa amin anong topic ang gusto ninyong aming ikwento. Matapos ang tinaguriang sigaw sa Pugadlawin noong August 26, 1896 na hudyat ng revolusyon laban sa Espanya, iniutos ni Andres Bonifacio ang isang malawakang pag-aklas upang patalsikin ang mga Kastila sa buong bansa. Ito'y nangyari 4 na taon mula nang itatag ni Bonifacio ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o katipunan nang bumagsak ang kilusang propaganda ni Dr. Jose Rizal at ipatapon ng mga Espanyol ang huli sa dapitan sa Mindanao. Ang katipunan ni Bonifacio ang pumalit sa matahimik na reforma na hangad ni Rizal at layo nito na wakasan ang 300 taon na pananakop ng Espanya. Sa Kamaynilaan at buong Luzon, kinilala bilang pinuno o supremo si Bonifacio. Noong August 28, 1896, sumiklab ang unang labanan nang pangunahan ni Bonifacio ang mga sandaang katipunero na halos mga itak lamang ang sandata sa pag-ambush sa 30 gwardiya sibil sa isang tulay sa Pasong Tamo. Namatay sa labanan ang isang kabesa de barangay o kapitan ng barangay na si Simplicio Acabo nang mabaril habang akmang tatagain ang kinamumuhiang gwardiya sibil. Ilang mga Kastila din ang nasugatan, ngunit iniutos ni Bonifacio ang pag-atras. Noong August 30, 1896, pinangunahan ni Bonifacio ang dibababa sa 800 katipunero sa paglusob sa San Juan del Monte sa ngayoy San Juan City upang agawin ang embaka ng mga bala at pulbura at sirain ang isang water station na nagsusupply ng tubig sa Maynila. Ngunit kahit 100 lang ang mga Kastila, napigilan nilang masakop ng mga katipunero ang embakan at naabutan ng reinforcement si Bonifacio at ang mga tauhan nito. Napilitang umatras ang mga Pilipino at iniwan ang 153 patay na mga katipunero at 200 naman sa kanila ang nabihag. 2 Kastila din ang nasawi sa ilang oras na labanan. Huling malaking giyera na pinangunahan ni Bonifacio laban sa mga Kastila ay naganap noong November 10, 1896 nang muntik siyang mamatay dahil sa tama ng bala sa lieg sa labanan sa San Mateo, Rizal. Umatras sila matapos ang 3 araw na bakbakan sa Marikina, Montalban at San Mateo. Kahit sila'y paatras, nanaig ang pagiging leader ni Bonifacio nang sinalag ang bala mula sa isang Kastila na sana'y tatama sa kanyang chief of staff na si Emilio Jacinto. Habang sunod-sunod na pagkatalo ang dinanas ni Bonifacio, kabaligtaran naman ang kapalaran ni Emilio Aguinaldo, ang leader ng revolusyon sa Cavite. Si Aguinaldo ay galing sa kilala at mayamang angkan sa Cavite el Viejo na ngayoy Kawit. Naging gobernador silyo siya o mayor sa edad na 25. Noong 1895, si Aguinaldo ay sumapi sa katipunan nang ma-recruit siya ng kanyang pinsan na si Santiago Alvarez o narito nagpabinyag din siya bilang Freemason. Nang sumiklab ang mga unang labanan sa Maynila sa sumunod na taon, sabay na nag-aklas ang mga taga Cavite sa ilalim ni Aguinaldo. Kung si Bonifacio ay napilitang makipaglaban gamit ang guerrilla tactics, si Aguinaldo naman ay namuno sa planado at malakihang mga labanan. O narito ay ang pagkubkob sa munisipyo at kumbento ng Kawit noong August 31, 1896, kung saan itinaboy ni Aguinaldo at ang kanyang 400 mag-iitak na katipunero ang isang detachment ng Gwardiya Sibil nang walang ni isamang putok. Sa unang 3 araw ng September 1896, pinangunahan ni Aguinaldo ang 12,000 rebelde nang salakayin ang syudad ng Imos. Halos maubos sa labanan ang 3,000 sundalong Kastila at kasamang namatay ang kanilang commanding officer
na si General Ernesto de Aguirre. Sa labanang ito nakuha ni General Aguinaldo ang kanyang iconic military saber o espada na pagmamay-ari ng napaslang na si de Aguirre. Ang labanan sa Imus ang unang pinakamalaking panalo ng mga Pilipino laban sa mga Kastila. Sa kanyang analisis, nakita ng historian at novelist na si Nick Joaquin ang kahalagahan ng panalo ni Aguinaldo sa Imus sa kabuuang pakikibaka laban sa Espanya. Aniya, pinaliyab muli ng panalo sa Imus ang naghihingalong revolusyon sa Bulacan na muntik ng mapundi dahil sa pagkatalo ni Bonifacio sa labanan sa San Juan del Monte. Ang pinakamalaking tagumpay ng pangkat ng Magdalo ni Aguinaldo ay nakamit sa 2 araw na bakbakan sa Binakayan, Dalahican mula November 9, 1896 kung saan hinarap ng humigit kumulang 100,000 mga revolusyonaryo ang mga barko at kanyon at 20,000 sundalong Kastila mula sa Maynila na pinangungunahan mismo ni Governor General Ramon Blanco. 100,000 Pilipino ang nasawi, ngunit 10,000 mga Kastila naman ang namatay, sugatan o kaya'y nabihag. Noong December 31, 1896, isang araw matapos bitayin sa Luneta Park si Dr. Jose Rizal, sinalakay ni Aguinaldo ang mga kampo ng Kastila sa boundary ng Manila at Cavite. Dito unang nakatikim ng talo si Aguinaldo at mahigit 2,000 mga tauhan nito ang namatay o kaya'y nasugatan. Bumawi si Aguinaldo noong February 17, 1897 sa labanan sa Zapote Bridge na nag-uugnay sa Cavite at Maynila. 10,000 Pilipinong mandirigma ang humarap at nakipagtuos sa 12,000 mga Kastila. Di bababa sa 400 ang patay sa bawat panig at umatras ang mga Kastila. Sa kasamaang palad, nasawi sa labanan ang engineer at general na si Edalberto Evangelista. Sunundan ito ng isang buwang labanan sa Perez das Marinas kung saan 10,000 revolusyonaryo kasama ang kapatid ni Aguinaldo na si Crispulo ang nasawi. 3,000 Kastila din ang namatay, ngunit mas mapait ang sinapit ng mga sibilyan dahil 20,000 residente ng Das Marinas ang nawala ng buhay. Noong September 5 hanggang September 7, 1897, nilusob ng 30,000 revolusyonaryo sa pangungunan ni Aguinaldo ang garison ng mga Kastila sa Aliaga, Nueva Ecija. Matagumpay na nagapi at naitaboy ng mga Pilipino ang rumisponding 8,000 mga sundalong Espanyol at marami sa mga kalaban ang namatay o kaya'y nasugatan. Sa panig ni Aguinaldo, 8 sa kanyang mga tauhan ang nagbuwis ng buhay. Ito ay isa sa pinakamatagumpay na labanan para sa mga revolusyonaryo sa ilalim ni Aguinaldo. Sa kanyang huling laban sa mga Kastila, nagapi pa rin ni Aguinaldo ang mga dayuhan noong May 28, 1898 sa Alapan, Imus, Cavite. Naging mapait para kay Bonifacio ang pagtatapos ng hidwaan nila ni Aguinaldo. Dahil sa politika, inggit at intriga, nagkasalpukan ang dalawang lider na humantong sa pagpatay kay Bonifacio at sa dalawa niyang kapatid noong May 10, 1897 sa utos ng El Presidente. Sa kanilang papel sa kasaysayan, naging magkadugtong din ang pagkilala sa dalawa. Halimbawa dito ay ang depiksyon sa kanila sa ating 5 pisong salapi. Mula 1967 hanggang 1985, si Bonifacio ang tao sa papel na 5 pesos. Pinalitan siya ni Aguinaldo sa bagong disenyo ng perang papel hanggang 1996 at sa barya hanggang 2017. Ibinalik naman sa disenyo ng New Generation Coins noong 2017 ang mukha ng Supremo. Para sa inyo, sino sa dalawa ang dapat hirangin na pinakamahusay na pinuno ng revolusyon laban sa mga Kastila? Ipaalam sa amin yan sa pag-comment sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe sa Historiano PH.